Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Pilipinas at US nagsagawa ng joint maritime activity sa Manila Bay. 102 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang Malaysian sa NAIA. Mga Pilipinong Muslim nagtipon-tipon para gunitain ang Idil Fitr. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsagawa ng Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA ang Pilipinas at Estados Unidos sa Manila Bay at karagatan malapit sa Mariveles, Bataan ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Lumahok sa aktibidad kahapon ang AFP, United States Indo-Pacific Command o US Indo-PACOM at Philippine Coast Guard o PCG upang palakasin ang interoperability at maritime security operations sa loob ng Philippine Maritime Zones. Kabilang sa mga ipinadalang assets ng Pilipinas, ang BRP Antonio Luna, dalawang A-29B Super Tucano, isang C-208B aircraft, isang Sokol Search and Rescue aircraft, at BRP Gabriela Silang ng PCG. Samantala ipinadala naman ng US Navy ang kanilang 7th Fleet flagship na USS Blue LCC-90. Isinagawa sa aktibidad ang iba't ibang pagsasanay tulad ng communications check at photo exercise. Ayon sa AFP, pinapakita ng matagumpay na MCA ang patuloy na matibay na ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at pagsunod sa international laws sa rehiyon. Nasabat ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang tinatayang 102 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City madaling araw ng Marso 20. Arestado ang isang 27 anyos na Malaysian national na kinilala sa alias na Fatih matapos matuklasan ng nasa 15 kilo ng ilegal na droga na itinago sa loob ng 30 kahoy na chopping board na nasa 2 kahon sa loob ng bagahe ng suspect na galing Kuala Lumpur, Malaysia. Nakumpiska rin ng pasaporte, ID, boarding pass, cellphone at iba pang personal na gamit ng suspect. Isa sa ilalim sa forensic examination ng PIDEA ang mga nakumpiskang ebidensya habang haharap naman ng suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagtipon-tipon ang mga Pilipinong Muslim sa buong bansa para gunitain ang Idil Fitr o pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan ngayong araw Marso 21. Sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City, maagang nagsabay-sabay na nanalangin ang mga mananampalataya, gayon din sa Quirino Grandstand sa Maynila kung saan libo-libong Muslim ang nakiisa sa pagtatapos ng Ramadan. Sa Bangsamoro Region sa Mindanao, naging sentro ng pagdiriwang ng Idil Fitr ang panawagan para sa pagkakaisa ng iba't ibang pananampalataya at ang suporta sa patuloy na peace process sa Mindanao. Ayon kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua, naging mapayapa at maayos ang pagdaraos ng Eid prayers sa buong rehiyon na binantayan ng magkasanib na puwersa ng mga sundalo at pulis na Muslim at Kristiyano. Ang Idil Fitr ay hudyat ng pagtatapos ng Ramadan na nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, pagkakaisa at kapayapaan sa komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.